Okay mga Lods, so i-cover po natin yung Jen versus Lash. So saan po ba nagsimula ito? 2024 kasi nagsimula itong away na to. Kinasuhan ni Jen itong si Lash kasi may mga sinabi siya doon sa pabango. Tapos ngayon na na-dismiss na yung case, parang nag-ano si Lash, nagla-lash out. Si Jen, syempre, hindi naman magpapatalo. Bumugan ng bars niya. Now, ano po ba yung status quo nito? Nung una kasi, parang lamang sila Jen kasi pinagkakaisahan nila tong si Lash si Mentor, si Forda, si Meiko. Syempre mga friends yun ni Jen. So, kompi sila kay Jen, bias sila kay Jen. Ngayon, parang nag-fall out na yata yung friendship nila. Si Mentor tsaka si Forda hindi na yata masyadong friend itong si Jen. Okay lang naman yun, nangyayari talaga yun. So ngayon, nandito tayo sa situation na to. Now, unang nag-live stream itong si Lash. Tapos sinundan itong si Jen, okay? So, ano yung point nito? Ang point nitong si Jen, parang naglalabas lang siya ng mga sama ng loob niya sa mga nangyayari sa paligid niya. Si Lash pala. So, uunahin natin i-discuss si Lash at saka si Jen naman susunod. Okay? So, nakuha niyo na yung general context. Let's go. Kinasuhan ko siya, na-dismiss. Kinontent ng mga friends niyang kinakawawa niya ngayon. Boo-hoo! You deserve what you tolerate. Okay, kasi nga nagkaroon ng fallout na si Mentor tsaka si Forda. Tsaka I don't know kay Meiko, pero yung dalawang yun, sure ako, na nagkaroon na ng fallout. And may mga sasabihing bars itong si Jen. Si Jen kasi yung parang kalaban ng lahat ngayon. Okay. Tuloy natin kay Lash. Well, boo-hoo! Do you guys remember? Pinagtulungan nila ako ngayon. Well, guess what? Guess what? Ilan yung kinasa niya sa akin? 4, lahat yun. Guess what? Talaga. Dismiss. Nakarinig sa akin? Sorry afterthought. 4 na kaso sa akin, na-dismiss lahat kasi hindi nag-iisip. Hindi, ito. Napansin ko din sa kanya kasi nung nag-hearing kasi, ganito kasi ante kaya hindi siya uma-attend etong si Jenna kasi siya yung nag-file ng case. Pag ikaw kasi yung complainant, hindi ka required umattend ng mga hearing mo. Ang required na umattend unless ipasabina ng korte ay parate ang accused or hindi ko kasi alam kung saan umabot yung kanilang case pero umiiyak etong si Jen si Lash pala dun sa ibang mga live stream niya. Nandito rin naman yan kasi mahaba ito umiiyak siya kasi parang wala siyang kasama tapos nung nandun sila Jen ang dami niyang kasama, alam mo yun, she felt left out. Naiintindihan ko naman yan kasi nga syempre ganun talaga siguro kapag babae ka medyo mas emotional ka. So nung yung isa lang siya tapos feeling niya sinasakluban siya ng mundo, I get what she meant kasi nga wala pa yata siyang lawyer nun kasi siya lang mag-isa usually kasi kapag ganyan may lawyer ka na dapat. Siguro wala siyang lawyer kaya ganun. Pero na-dismiss naman yung case niya, di ba? So pero I don't think nag-file ng case yung kabila just because gusto nila ng hustisya. Para lang yata pahirapan itong si Lash. So understandable na kaya humihinga siya ngayon. Okay, tuloy natin. Na-dismiss lahat, may narinig kayo? Well, now, maririnig nyo sa akin. Talay. Fuck everyone. Fuck everyone. Lahat yun. I was silent. Because imagine, lahat ng to dahil sa pabango. Siyempre, mahihiya ako. Hello? The fuck? And I know you're thinking, next week makakapag-affiliate na ako, malilimutan nila to. I'll make sure they won't.
Parang Sharon Cuneta talaga yung bagsakan ni ate. Bukas luluhod ang mga tala. I'll make sure they won't. You're nothing. You're nothing. But a second rate. Copycat. Ni Jigsaw. Ay, joke lang. Joke lang. I'll make sure they won't. Grabe. Just for tonight, I'll make sure they won't. Just for tonight. Just for tonight lang naman. Di ko rin kasalanan kung natipukan ako ng boyfriend mo. Yun naman pala. Basically, itong live stream ni Lash is nagla-lash out siya or crash out. Lash out, crash out. So, yun yung kanyang mga bars na binibitawan for today's video. Okay, tuloy. I'm just saying, it's not my fault. Remember, dilulo ako sa poser before? It's not my fault, okay? It's not my fault. Ganda mo eh. And if you know what, if babawian mo ako, I don't care. People can see things now. People can see things now. Fuck, finally! First of all, your boyfriend is so fucking Ayan na. Eto na yun eh. Ang dinamay na, ano na to eh. Eto na yung point na nagkakasunugan na sila ng tulay. For sure. Kasi damay-damay na eh. O, anong sabi ng boyfriend mo? short. I don't care. Okay. Di ba nung mabaliw ako sa poser, but your boyfriend is so fucking short. Eh pag poser, walang height yun. Kasi poser nga siya eh. Imaginary yung height niya. Pero sige. It's your story. My gosh! Live mo yan. My gosh! I don't care. Your boyfriend is so fucking small. Kahit totoo yan, mukha siyang labubo. Okay? Mukha siyang hirono. Okay, so dyan natin ipopose at lilipat na tayo sa kabilang parlor. Yun, nag-lash out lang siya. Yan yung kanyang point dito. Kaso nga lang ate, ang advice ko lang sa'yo, mag-ingat ka sa mga ganyan. Kasi kung kumalat yan, baka tas ipa-authenticate halimbawa yan ni Jen sa NBI, tapos mag-file siya ng cyber libel complaint for the things that you have said, di ba? Kaya katulad yan, yung boyfriend niya, inaasar mo, di ba? Kasi nga, ang cyber libel kasi mga lods, anything na blackening the reputation of someone or kahit na imaginary or real yung sinasabi mo sa kanya, it doesn't matter. Ang point kasi nun, it protects you from it protects the person from reputational harm. Ganon. Kasi nga pag once na masira ka sa internet, hirap nang ibalik yun. Kikita mo, di ba? Luckily, marami ulit sumusuporta kay Lash eh. Kasi dati talaga, pinagkampi-kampihan siya nitong sila Jen. So, sila Jen naman din, hindi rin naman sila malinis dito sa issue na to. Actually, sila nga yung nagpo-provoke lagi eh. Di ba? So, I understand yung banda rito na mag-event out niyan since it's a public matter. Pero yung the boyfriend, medyo sana hindi mo na lang dinamay. Baka mabalikan ka eh. Anyway, tuloy natin. Dito naman. Ganyan, pero hindi yun totoo. Feeling niyo to. Ano yung loyal? Oh, ano pa gusto mo malaman? Ano mo, talaga nagkakalat ako ngayon. Sara ulo kayo, di kayo matapos-tapos ha. Huwag mo, tigil mo na yung mga comment mo na yan, syubet, ganyan. O ngayon, wala ka na magkamit. Yan. So, Ano nang magagamit? another din na binintang sa kanya is syubet daw siya. So, in-explain niya naman na may senomar daw sila. Ibig sabihin, legal yung marriage nila nung labubo. Nakigatong din eh. So, okay yun. So, wala namang problema doon. Pero, syempre, kinakatakot ko na lang doon sa kabilang parlor, baka mabalikan ka. So, ingat lang din. Kaya, ang problema din, pwede rin siyang balikan. Ganun yun eh. Kasi, ganito kasi mga lods ano lang, advice ko lang sa inyo. Kung nagkakasuhan na kayo, huwag na kayo mag-social media. Pero kung wala naman kayong balak magkasuhan, magsalita kayo ng hanggat gusto nyo. Pero, ang akin lang, miski nagsalita yung kabilang kampo, pwede ka pa rin balikan. Diba? So, nagkaso na kasi ito dati. So, ako, I fear na baka makabalikan niya na naman si Lash, diba? Si Lash kasi parang nagre-recover pa lang siya dun sa nangyari sa kanya. And I understand yung mga ganun, mga lods. Hindi naman kasi talaga madali magkasuhan eh. Yung feeling niyan. Siguro ako, medyo nasanay na rin ako sa dami, diba?
So parang okay, parang may kaso na naman, okay, gaganon ka na lang eventually. Pero gets ko naman yung pinagdaanan ni Lash dito. So I'm just worrying na baka balikan uli siya ni Chen kasi may mga sinabing nag-bars na naman eh. Anyway, tuloy. Meet mo, yung sa kaibigan mo. O di simulan mo na, be. Ala na, simulan mo na, be. Tapusin mo na, be. Ay, mayabang ka eh. Tatapusin mo eh. Karir ko ba ang matatapos? Eh, sa akin okay lang. Wala akong kinakatakutan sa inyong magkakaibigan, okay? So ito yung sinasabi ko sa inyo na FO na sila nung ibang mga friends niya. Kaya nga saktong-sakto yung gatong dito ni Lash eh. Kasi nga the tables have turned. Dati friends sila, ngayon hindi na. Wala talaga ako hindi kita papalagante eh. Ako takot ako sa iyo. Kamukha mo yung sa yung artista eh. Ayoko na, madamay ako diyan. Ayoko mag-bars. Basta ako nag-explain lang ako sa inyo. Tuloy. Baka nga dapat kayo pa kasi kayo takot kayong mailabas yung baho nyo eh. Nasa akin nga yung baho nyo eh. Okay, so pause yan. Yan kunyari meron kayong hawak na baho ng tropa nyo. Halimbawa, may buhok sa ngalangala. Okay, so, pag binuksan yung bibig niya, may mga buhok na lalabas. Alam mo yon, sikreto niya yon, di ba? Alam ko yung mga sikreto mo. Tapos tinetreten mo yung mga tropa mo na sige, pag di nyo ako tinigilan, ilalabas ko to. Labo-labo na tayo. Doon sa mga kaibigan ni Jen, pwede kayo magkaso sa kanya. Pwede. Kasi hindi naman alam yun publicly. Hindi nyo naman linabas yun. Okay? So it's something na private. Okay? Kung private ang isang bagay, dapat it should be kept private. Even if halimbawa, kasi sa libel kasi, miski real or imaginary, dapat pa din hindi mo ginagamit in a malicious manner. Diba? Yun kasi yung ginagawa nitong babae na to eh. Kaya ako rito, medyo pabor ako ng onti kay Lash. Onti lang naman. Kasi nag-adominem din sila siya. Parang okay, gets. Pero eto din, mali rin naman to. Kasi ayan, nananakot siya. Ang kalaban niya, mas marami na ngayon eh. Dati, ang kalaban nila si Lash. Ngayon, si Jen naman yung kalaban. Ang gulo nila, ang gulo nyo! Hawak ko nga ngayon eh. Ipanalangin yung masira yung cellphone ko, kaso nailipat ko na sa USB. So, paano yun? Paano mangyayari doon? Hindi, kapag linabas mo yan, makakasuhan ka pa rin. Ganon. At saka pag nagkaso kayo, shut up na lang. Okay? Wag na yung maingay sa social media na parang nanalo ka na pag nagkaso ka. Matagal pa yan, mga lon. So ako, yan, learning from the hard way yan eh. Hindi porke kasi nakasuhan mo na tapos na. Napakahaba pa niyan. Tataabutin kayo ng taon kung seryoso talaga kayo sa kasuhan. So dapat, pag nagkaso ka na, quiet na lang. Ako, ang dami ko nang na-file na cases. Pero ilan lang yung alam nyo na na-file ko? Isa? Diba? So bakit? Kasi nga, kapag nagkaso ka na, okay na yun. Tapos na yun. Tapos na in the sense na hayaan mo na yung justice na gumulong. Eto kasing mga to, flex ng flex, di ba? Na-dismiss, kita mo na nagsasayaw-sayaw pa sila. Ano ba naman yan? Hindi ganun yun. Maawa kayo sa justice system natin. Hindi porke nagkaso ka, panalo ka na. Matagal pa yun. Di ba? Diyos ko Lord, itong mga tao na to, ang gugulo nila, no? May kopya pa din ako. Wala na. Labas na yan. Hayaan nyo na. May tamang panahon dyan. Kasi alam kong hindi yan makaka-move on sa akin. Promise. Kasi alam nila na may ginawa sila sa akin eh. Lalo na yung isa. Sino ba yan? Okay? Kaya, huwag niyo kung inaano-ano dyan, kinukomment-komentan niyo pa ako nakabit. Magluto ka na lang, sabi ko sa'yo. Tsaka diba, may sinasabi ka dun sa artista na nagpunta sa'yo, nag-helicopter pa papunta dyan, pero anong pinamalita mo? Baka mamaya naka-NDA kayo. Alam niya ba yon na pinamamalita mong... Gusto mo ba message ko? Yung artista, guys,
Sino to? May nakakolab siya na artista, nag-helicopter pa yun ata, kung hindi ako nagkakamali, papunta sa kanila. May pinagkakalat yan, kung naka-NDA po kayo, alam ko po yun. O ayan ate, kung ikaw ang pinaparinggan yan, tapos mali yung sinasabi niya, kung ako sa'yo, magpapile na ako. Ano naman? Huwag kang papanalo. Nang audio ka. Hindi, seryoso. Etong mga ganitong bagay kasi, hindi ito matatapos talaga. Kasi pag nagparinig yung isa, magpaparinig ka rin. So, walang katapusan siya. So, ang pinaka the best is someone should just step back. Take the L and walk away. Yan yung sinasabi yan. Walk away. Kasi kita mo si Lash, okay na yung career niya. Okay na yan. Marami ka pang pwedeng gawin. Kasi pag inasahan mo kasi yung drama as a source of views mo, wala na. Ibig sabihin, kailangan ng issue ng tao bago sila bumalik sa channel mo, di ba? So ito, may spike na mataas. Kasi kita mo, nag-aaway na naman sila. I mean, ako, napuntahan ko to kasi nga may drama sila. So parang wala talaga siyang katapusan. So ang pinaka the best talaga is you just walk away from it. Do something else with your lives kasi mas marami pang magandang gawin sa buhay kaysa makipag-away sa social media. Take it from me. Mas maganda yung nakakatulog ka ng mahimbings na wala kang iniisip kaysa yung ganito, di ba? So ikaw na siya naman yung magre-reply, di ba? Pagkatapos mo mag-reply, siya yung kabila naman. It's a never-ending back and forth, di ba? Back and forth ng sigawan dito and all this bullshit, di ba? So totoo lang, ayoko kasing kumampi kahit kanino. Kay Lash or dito kay Jen. Pero kay Jen kasi, magkaroon ka naman ng konting introspection kasi nga nakita ko na yung mga dati mong friends, tinaboy ka na. Bakit kaya? Tapos ngayon, tinetreaten mo sila na maglalabas ka ng kung ano na hawak mo, na may CCTV ka or something like this. Anong magigain nun? Hindi ba kaaway lang din ang magigain mo nun? Parang people right now kasi, hindi kasi nyo nare-realize kung yung pagla-livestream kasi, yung pagpo-post, yung publishing aspect ng ginagawa natin as influencers. No, not just influencers. Anyone with a social media account is very important. Do you remember, since uso si Spider-Man ngayon, everyone knows here with great power comes great responsibility. Nung araw, kapag may gusto kang sabihin, masasabi mo lang yan dito sa neighborhood nyo, pinakamalayo neighborhood nyo. Sa mga kapatid mo, sa mga kamag-anak mo and all that. Pero ngayon, it's so easy to talk to millions of people in just a few clicks of a button, di ba? Lalo sa case nila, libo-libo yung mga followers nila, libo-libo yung mga nakikinig sa kanila. Isang pindot lang, naka-live na, or dalawa or tatlo. Point there is that with your great power of publishing, dapat you are responsible with what you say and what you do. Sa tingin mo ba, Jen, kapag siniraan mo yung mga dati mong kaibigan, or may linabas kang kasiraan nila kasi yung hawak-hawak mo, sabi mo, tingin mo ba matatapos yun doon? Siyempre po, hindi. So ano ang dapat natin gawin? Maging responsable tayo. Kung ayaw mo na ng issue, kung may issue ka sa kanila, hindi mo na sila friends, what's the best thing to do? Just walk away from it. Diba? Take the L and walk away. Kasi wala namang mawawala. Ang mawawala lang, yung peace of mind mo pag marami kang kaaway. Take it from me. Ako, just kung dami ko na naging kaaway dito sa social media. Pero, the best way to handle them is make peace and move on. Yun lang naman po ang sa akin for today, mga lads.